Ang tila inosenteng kasambahay, bagong kasal sa isang mayamang Panginoon. Ngunit sa gabi ng kanilang kapanangulog at namatay ang Panginoon. Nawala ang kanyang proteksyon, ni hindi siya pinayagang dumalo sa libing. Dito na ang pwesto para sa pamilya. Walas nang magawa kundi lumayo. Lahat ng anak sa pamilya ay tumangking kilalanin siya bilang may bahay. Ang manupit na pangalawang ninang ay kunwari pang mabait, inimbitahan siya bilang may bahay sa isang charity event. Pinagsuot siya ng punang damit para ipakita ang kanyang katayuan. Ngunit pagdating sa event, siya lang ang may suot na pula. Lahat ng iba ay nakaitim o puti. Talagang gusto niyang magpasikat. Dapat siya'y nagdadalamhati pa rin. Labang-laba si Kaimo. Dumating ang pangalawang ginang at pangalawang ginoo. Pinagtatawanan siya ng may pangungutya. Mas malala pa, inihanda na pala ang kanyang kahihiyan. Pinapagsalita siya sa harap ng lahat. Wala siyang nagawa kundi lumapit sa entablado. Lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya, lalo na sa kanyang pulang damit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ng host na kailangan niyang magsalita sa Ingles. Pero hindi siya marunong mag-Ingles. Nakahiya siya ng gusto, parang ipinapakita sa lahat na hindi siya nababagay sa buhay mayaman. Sa huli ang pangalawang ginang ang sumagip sa eksena. Fluent niyang ipinagpatuloy ang talumpati. Naging viva sa gabi. Tapos lumapit siya kay Kaimo at tinanong siya ng may ngiti. Gusto mo pa bang maging madrasta nila? Isang tahasang pang-iinsulto, isang pahiwatig. Hindi ka parapat dapat maging bahagi ng aming pamilya. Pagbalik sa mansyon, muling isinuot ni Kaimo ang uniforme ng kasambahay. Alam niyang kung hindi siya titigil, hindi siya titigilan ng pangalawang pamilya. Ang pangalawang ginang ay tila nagmamanasakit. Ngunit tinrato siya na parang aso. Inapak pa ang paa sa kanyang ulo. Ngunit si Kaimo ay pansamantala lamang yumuko. Ipinangako niyang malalaman niya ang totoo tungkol sa pagkamatay ng Panginoon. Dumating na ang araw ng pagbubukas ng testamento. Inanunsyo ng matandang abogado na ang buong 100% na shares ng kumpanya ng alahas ay ipapamana sa nakatatandang manugang. Samantalang ang 15% ng shares ay mapupunta sa pangalawang manugang, ang pangalawang ginang, habang ang 30% ng shares at ang mga stocks na nagkakahalaga ng bilyon ay ipamamana sa panganay na anak. Ngunit ikinagalit ng panganay na anak nang malaman niya ang natitirang 45% ng shares ay napunta lahat sa nakababatang kapatid. Bukod pa rito, siya rin ang itinalagang chairman ng kumpanya. Samantalang si Kaimo, wala ni isang pating. Pinagdudahan ng panganay na anak ang tunay na laman ng testamento. Ngunit tiniyak ng matandang abogado na totoo ito. Galit na umalis ang pamilya ng panganay na anak. Samantala nagdiwang ang pangalawang anak at ang kanyang asawa. Ibig sabihin nasa kanila na ang buong kayamanan ng pamilya. Sa sobrang tuwa nag-waltz pa silang mag-asawa. Ngunit si Kaimo ay nagsimulang maghinala. Dahil alam niyang nais ang protektahan ng Panginoon noon. Hindi maaaring wala siyang natanggap kahit piso. Pinapangako kung ikaw ay lilipad ng mataas. Higit pa sa sinuman. Pero hindi pera ang habol ni Kaimo. Gusto lang niyang malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng Panginoon. At tama ang kanyang hinala. Ang testamento ng Panginoon ay peke. Bago ito tinapat ng pangalawang anak ang matandang abogado. Ginamit ang video ng anak nitong nalulong sa droga at alak upang pilitin siyang baguhin ang testamento. Alam ni Kaimo na mag-isa, hindi niya kayang tuklasin ang buong katotohanan. Kaya't ibinigay niya ang kwintas na sagisag ng pagiging may bahay ng pamilya. At humingi ng tulong sa panganay na anak. Sa ngayon, hindi pa naman siya sinasaktan ng pamilya ng panganay na anak. Pinagtapat ni Kaimo na noong gabi ng insidente, ang pangalawang anak ang muling lumabas mula sa kwarto ng Panginoon. Ibig sabihin maaaring siya ang may kagagawan ng krimen. Nagulat ang panganay na anak at ang kanyang asawa. Ngunit nang tanongin nila si Kaimo kung may ebidensya siya, wala siyang maipakita.
Sa inis itinaboy siya ng panganay na anak. Hindi siya tinakpan, pero hindi rin siya tinanggap. Nagabihan nagtipon sina Kaimo at Shawa kapwa kasambahay. Nagbahagi sila ng kani-kanilang kwento. Kung paano mahirap magtrabaho sa mansyon. Matagal ng pangarap ni Shawa na maging isang fashion designer. Ngunit dahil sa kahirapan hindi niya ito nagawang tuparin. Gayunpaman siya ay may talento. Kaya't patago niyang dinidisenyuhan ang damit ng anak ng panganay na anak. Siya ang naging anino ng tunay na designer. Ngunit ni minsan ay hindi siya itinuring na tao. Dahil lamang sa sinabi ng photographer na may potential siyang maging modelo. Pinahiya siya ng anak ng panganay na anak sa harap ng lahat. Kapilit ang hinuberin at pinaglaruan. Kapag namumuli siyang tumatawag habang inaalagaan ng aso, walang habas siyang sinasampal bilang parusa. Dahil sa lugar na ito, ang mga katulong ay mas mababa pa sa mga aso. Dahil sa inggit sa kanyang talento, sinadya niyang saktan si Shawa gamit ang makinang panahi. Ngunit dahil dito, natuklasan ni Shawa ang isang lihim. Tinabi niya kay Kaimo, may nakatagong camera sa puwelyo ng aso ng anak ng panganay na anak. At walang nakakaalam na, may hindi tamang relasyon ng anak ng panganay na anak, at ang anak ng pangalawang ginang. Isang lihim na tanging si Shawa lang ang nakadiskubre. Ngunit hindi pa niya ito sinabi kay Kaimo. Sa halip, plano niyang gamitin ito upang makaganti. Hindi inakala ng pangalawang ginang na, ang camera na itinanim niya mismo, ang magiging dahilan ng pagbagsak ng kanyang anak. Ilang araw ang lumipas. Ang pangalawang anak ay nagdaos ng engranding pagtitipon upang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan bilang chairman. Si Kaimo bilang kasambahay ay abala sa paghahanda ng lugar. May mga bisitang nagtanong, bakit siya gumagawa ng trabaho ng kasambahay gayong siya ang may bahay? Ngunit sagot ni Kaimo mas gusto niyang gawin ang kaya niyang gawin. Habang patuloy ang pang-iinsulto ng pangalawang ginang kay Kaimo, hindi na alam na malapit na siyang mapahiya. Habang nagmamayabang ang pangalawang anak sa entablado, ipinakita niya sa malaking screen ang kanyang inihandang video. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagbago ang palabas. Sa tulong ng aso, gumamit si Shawa ng patibong. At sa isang iglap, lumabas sa screen ang isang kahindik-hindat na video. Isang eksenang hindi dapat makita ng iba. Hindi nila alam na ang kanilang lihim na video ay naipalabas ng buo sa malaking screen. Ang pinaka-nakagugulat sa lahat, sila pala ay magpinsang buo. Himatay ang ina ng binata sa gulat. Samantalang ang ama ng dalaga ay agad nagutos na patayin ang screen. Dilit siyang sumugod sa opisina ng kanyang anak. Paanong nagawa mo ito sa sarili mong pinsan? Pabilis na hamarang ang anak na dalaga. Sinabihan ng pinsan na tumakas. Hayop ka, nilapastangan mo ang anak ko. Papatigilan mo. Nanininig sa takot ang ina ng dalaga. Nagmamakaawa sa kanyang asawa na uminahon. Ngunit buong tapang na sumagot ang dalaga. Mahal ko si Exit ang pinsan ko. Totoo ang nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkakamali kayo, may dugong nananalaytay sa inyo. Ngunit nanindigan ang dalaga sa kanyang desisyon. Nanghina ang ama hindi alam ang gagawin. Tulala siyang nakatayo sa gitna ng silin. Samantala napatapas si Exi, ngunit agad siyang naharam at sinigawan ng kanyang ama. Ngunit hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kahihiyan idinulot nito. Anong nagawa mo sa reputasyon ko? Sinira mo ang gabi ko. Hindi na napigilan ni Exi ang sarili. Pinitawan niya ang isang revelasyon. Alam ko ang ginawa mo noong gabing iyon. Noong gabi ng pagkamatay ng Panginoon. Galit na galit ang kanyang ama at sumugod sa kwarto nito. At nakita ito mismo ni Exi. Ilang minuto lamang ang lumipas. Narinig ang pagbagsak mula sa itaas. Kasabay nito narinig ang hysterical na sigaw ni Kaimo. Doon na nagkaroon ng hinala si Exi. Agad siyang tumakbo sa control room para sirain ang CCTV footage. Kaya naman, walang nahanap na ebidensya ang pulisya.
Ngunit sa parehong sandali, palihim na sumuot si Kaimo sa ikalawang palapag. Naghahanap siya ng anumang ebidensya ng krimen. Sa ilalim ng sofa, natagpuan niya ang isang hard drive ng CCTV footage. Sa mismong sandaling iyon bumalik si Exit sa kwarto. Mabilis na nagtago si Kaimo sa likod ng pinto. Naghanap si Exit ng hard drive, ngunit hindi na ito nakita. Sa sumunod na sandali dumating ang kanyang ama galit na galit. Mabuti na lang hindi napabukas ang ilaw sa silid. Sa huling sandali nakatapat si Kaimo nang hindi nahuli. Nang umalis si pangalawang anak, mabilis niyang isinara ang pinto at inayos ang kanyang sarili. Gaya ng walang nangyari kalmado siyang lumabas sa silid. Samantala si Exit ay nasa lansangan. Ngunit napansin siya ng isang grupo ng mga biker gang. Pinatigil nila siya. Sa inis bumaba siya ng sasakyan at sumigaw, "May problema ba kayo?" Ngunit agad siyang binugbog ng grupo. Ilang taon na ang nakalipas. Si Exit ay napapatay ng isang inosenteng pedestrian dahil sa isang hit and run. Ngunit ginamit niya ang pera upang sungulan ng isang driver at ipinalit sa kanya bilang may kasalanan. Walang halaga ang buhay mo, pero ang buhay ko mahalaga. Papatayin ako ni Dad. Sa huli ang driver ang nakulong, habang si Exit ay nakaligtas ng walang sugat. Ngunit ngayon matapos ang bagbog na natanggap, dinala siya sa ospital na may sirang mga tadyang at malubhang problema sa puso. Sinabi ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa heart transplant. Nang malaman ito ng panganay na ginang, agad niyang inalok ang kanyang tulong upang makakuha ng puso. Dahil ang kanyang ama ang direktor ng isang tanyag na ospital. Ngunit mahigpit na tumutol ang panganay na anak. Ang kapatid kong iyon ang kumuha ng lahat sa akin. At ngayon ang anak niya ay pinahiya pa ang ating pamilya. Siyempre ayokong tumulong sa ngayon. Sa kabilang panig, ipinilit ng pangalawang anak sa direktor ng ospital na iligtas si Exit. Kung hindi ay babawiin niya ang kanilang pondo. Samantala nang malaman ni Sun Xiaojian na nasa bingit na pamatayan si Exit, agad siyang nag-impake upang tumakbo sa ospital. Ngunit hinarang siya ng kanyang ina. Kung lalabas ka ngayon, ikaw ang papatayin nila. Kalat na ang iskandalo tungkol sa kanilang bawal na relasyon. Sa ganitong sitwasyon kailangang lumayo siya sa gulo. Nang dumating ng panganay na anak, galit niyang sinermonan ng anak niyang babae. Ngunit sa labis na emosyon sumagot si Xiaojia. Si Exit lang ang nagmamahal sa akin ng totoo. Ngunit sa huli wala siyang nagawa. Nang ikulong siya ng kanyang mga magulang sa kwarto. Sa gitna ng lahat ng pagunuhan, hinarap ni Kaimo si Xiaohua. Plana dumaba ang lahat ng ito. Inamin ni Xiaohua, gusto ko lang sanang gumanti kay Xiaojia. Hindi ko akalaing mapapahamak si Exit. Ngunit ilang araw lang ang lumipas. Bigla na lang nawala si Xiaohua. Sinabi ng mayordoma na si Xiaohua ay nagbakasyon pa uwi sa probinsya. Ngunit alam ni Kaimo na hindi yung ganoon kasimple. Inabukasan ibinigay niya ang ninapaw na CCTV footage sa panganay na anak. At mabilis itong naipaka sa mga pulis. Sa footage malinaw nakitang-kita na pumasok ang pangalawang anak sa silid ng Panginoon noong gabing iyon. Dahil dito sinimulan ng pulisya ang investigasyon. At ang pangalawang anak ang naging pangunahing suspect. Nang gabing iyon ibinuhos niya ang galit sa mga kasambahay. Pinapaso sila sa kahihiyan, at inutusan silang sumunod sa kanyang kababuyan. Inabukasan pagdating ng panganay na anak sa opisina. Hindi na gumagana ang kanyang access pass. Nagulat siya nang malaman nang inalis na siya sa kumpanya. Nagantihan siya ng pangalawang anak sa pagsasampa ng kaso laban dito. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. At ikaw rin wala kang karapatang ipaaresto ako. Nagharap ng matindi ang magkapatid. At agad na tumawag ang panganay na anak sa pulisya. Tuloy pa ba ang pag-aresto kay pangalawang anak? Ngunit laking gulat niya nang marinig ang sagot. Wala pa ng autoridad sa kasong ito, sagot ng pulis. Ang investigasyong grupo ay na-disband. At ang CCTV footage, nawala ng parang bula. Malinaw na kontrolado ni pangalawang anak ang lahat.
Napakuyom ng kamao ang panganay na anak, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Nagplano siyang makuha ang kumpanya sa pamamagitan ng pagpilit sa pangalawang ginang. Naibalit ang kanyang shares sa isang puso para kay Exit, habang pinagmamasdan ng kanyang anak, na halos wala ng buhay sa ospital. Hindi pa alam ng pangalawang ginang ang gagawin. Samantala pumunta si Kaimo sa bayan ni Shaohua upang hanapin siya. Ngunit laking gulat niya nang malamang matagal nang hindi umuwi si Shaohua. Noon niya napagtanto, may masama nang nangyari sa kanya. Maaring may kaugnayan ito sa iskandalong pinasangkutan ng pamilya. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa mansyon, tumambad sa kanya ang nakakakilabot na tanawin. Si Shaohua nakagapos sa isang hawla. Umiiyak at nagmamakaawa sa sakit. Ang tila inosenteng kasambahay, ang tunay palang may hawak ng lahat ng alas. At ang Panginoon, na inakala ng lahat na isang idinadalang na tao, ay isang halimaw sa dilim. Nang unang dumating si Shaohua sa mansyon, kinuha ng Panginoon ang kanyang puri at pinilit siyang uminom ng alak. Sa kasalukuyan, ang tanging makapagliligtas sa anak ng pangalawang anak, ay walang iba kundi ang panganay na ginang kaya't inutusan siya ng kanyang asawa na tumulong. Ngunit hindi ito dahil sa kabutihang loob. Pinagamit niya ang puso bilang katangkapan upang makuha ang lahat ng shares ni pangalawang ginang. Sa ganitong paraan mababawi niya ang kumpanya. Nagimbal ang panganay na ginang. Sa panamumuhay na kasalalay na buhay, iniisip pa rin ng kanyang asawa ang kanyang pansariling interes. Talagang nakakaawa ang mga anak ng mayayamang pamilya. Hindi sila higit pa sa mga gamit sa isang laban ng kapangyarihan. Galit na binaban ni Shaohua ang telepono. Sawang-sawa na siya sa kanyang ama. Inabukasan pumunta si panganay na ginang sa ospital. Habang labis na nagdurusa ang pangalawang ginang, inalok niya ng pag-asa kaya kung makakuha ng puso para sa kanya. Sa isang taong nasa desyerto ito ay tila isang patak ng tubig. Ano man ang mangyari, pamilya pa rin tayo. Labis ang pasasalamat ng pangalawang ginang. Niyakap niya ang kanyang hipag at napaluha. Ngunit agad nagbago ang tono ng panganay na ginang. May isa akong pabor na hihingin sa iyo. Ano iyon? Tulad ng sabi ko, maaari kong makuha ang puso na kailangan mo kapalit ng lahat ng shares mo. Napatulala ang pangalawang ginang. Matapos mag-isip ng matagal, pumayag siya sa kasunduan. Ngunit nang makuha ng panganay na anak ang shares, doon niya nalaman ng panlilinlang. Patagal nang inilagay ng pangalawang ginang ang lahat ng kanyang shares sa pangalan ng kanyang asawa. Ang natira lang sa kanya, 1% ng kumpanya. Ngunit dahil sa kasunduan, ipinasa niya ang natitirang shares na iyon sa panganay na ginang. Sa teknikal na pananaw hindi siya nagsinungaling. Galit na galit ang panganay na anak. Muli siyang niloko ng kanyang kapatid sa tindi ng inis. Inutusan niya ang kanyang asawa na ipatigil ang transplant. Sobrang tanga mo para mahulog sa bitan nila. Samantalang ang gabing iyon tinawag si Kaimo upang paglingkuran ng pangalawang anak. Ngunit sa halip na isang normal na utos pinilit niya itong bumukaka. At ipinakuha ang larawan sa ilalim ng kanyang palda. Lubos itong ikinapahiya ni Kaimo. Mas masamol pa ito kaysa sa pisikal na pananakit. Sa kanyang sariling salita sinabi ng pangalawang anak, gusto lamang ipaalala ng pangalawang anak kay Kaimo na ang lahat ng yaman ng pamilya ay kanya. Kasama si Kaimo. Pilit niyang pinigilan ang sarili na manuha. Ngunit hindi niya alam, mas masamol pang bagay ang naghihintay sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Nagdaos sa isang engranding party si pangalawang anak sa isang yate. Puno ito ng mga babaeng nakasuot ng batinis. Naroon si Kaimo bilang isang taga-silbi. Ang pamunahing bisita ngayong gabi. Isang matandang kasosyo ni pangalawang anak. Habang nagsusurf sa dagat si pangalawang anak, bigla siyang namulog sa tubig. Mabilis siyang umahan. Laking gulat niya nang makita si panganay na anak may hawak na bote ng alak. Halatang hindi siya naroon para makipagbati.
Ngunit dahil naroon ang mga kasosyo, hindi siya maaaring kumilos ng bastos. Nang dalhan ni Kaimo si pangalawang anak ng alak, agad siyang napansin ng matandang kasosyo. Nagusisa ito tungkol sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap ninamit siya ni pangalawang anak bilang taya. Pinaglaruan siya sa isang laro. Para sa kanya, isa lamang si Kaimo sa kanyang mga laruan. Samantala, tila may binabalak sina Shawa at ang driver ni pangalawang anak. Matagal nang may hinanakitang driver. Ginamit at sinira ng pangalawang anak ang buhay ng kanyang kasintahan. Ginawa niya itong isang sunod sa near na alipin. Sa kabilang dapot si Kaimo ay kinakabahan. Higpit na hawak ang isang bote ng alak tila may hinihintay. Maya-maya tinawag siya ni pangalawang anak. Bitbit ang bote lumapit siya. Ngunit sa isang iglap itinulak siya kay matandang pasosyo. Ikaw ang bahala sa kanya ngayong gabi, aniya. Mabilis na hinayla si Kaimo papunta sa gilid ng yate. Sa mismong waterbed na inihanda ni pangalawang anak para sa matanda, nagmamakaawa si Kaimo na palayain siya. Ngunit itinulak lang siya ni pangalawang anak at sinabing, siguraduhin mong masisiyahan siya. Napatingin si Kaimo kay panganay na anak humihingi ng tulong. Ngunit nanatili itong tahimik. Alam niya kung ano ang mangyayari. Ngunit wala siyang ginawa. Dinala si Kaimo sa dagat. Habang sinimulang pagsamantalahan ng matanda. Samantala habang naglalayag sa maliit na bangka. Nag-usap ang dalawang magkapatid sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Nang mapatalsik sa kumpanya na wala ang lahat kay panganay na anak, gusto niyang malaman kung binago nga ba ni pangalawang anak ang testamento. Ngunit mahigpit itong itinanggi ng kanyang kapatid. Sa halip nagtanong ito, sigurado ka bang hindi ikaw ang may kagagawan sa pagkamatay ni ama? Mula sa kanyang mga sinabi, halatang may itinatago siya, ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umikot ang kanyang paningin. Ilang segundo lang, tangi na siya at nawalan ng malay sa bangka. Sa gitna ng dagat walang makakakita ng nangyari. Nagulat si panganay na anak sa una. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ng driver, nagsimula na siyang makatunog. Sa halip na tulungan ng kapatid, itinulak niya ito sa dagat gamit ang sariling kamay. Kasama ang driver binuhusan nila ng gasolina ang bangka. Plano nilang pastabugin ito upang magmukhang aksidente. Mabilis silang tumalon sa tubig bago sumiklab ang apoy. Samantala narinig ni Kaimo ang pansabog. At sa kaguluhan nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas mula sa matanda. Nang dumating ng rescue team, dalawa lamang ang natagpo ang buhay, si panganay na anak at ang driver. Sa pampang ng tipo ng grupo ni Natsawa, palihim silang natuwa sa tagumpay ng kanilang plano. Ngunit ilang sandali lang dumating ng isang nakakagulat na balita. Si pangalawang anak, buhay pa rin. Putik, bulalas ng isa sa kanila. Ano ang gagawin natin ngayon? Hmm.